Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 19 hanggang 25. So mga Scorpio, alamin natin kung ano po naghihintay para sa inyo. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Scorpio ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, you have the Five of Swords. In the area of what you need to focus on, the Temperance card, yes, yes, yes. In what you need, you have the Two of Cups, yes. In the area of what's affecting your current energy, the Hierophant. In the area of your near future, you have the Seven of Pentacles. Sa challenge, meron kang Ace of Cups. Sa fortune, the Seven of Wands. Beautiful. 7-7 here is telling you talagang meron kang lucky energy in your life. Gamitin mo yan ng tama para magkaroon ng positibong outcome din. Okay? In your divine messages, meron kang the Hanged Man. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Scorpio, thank you po muna sa inyong donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, talagang napakabait nyo. Yan po yung malaking support na pwede nyo ibigay sa akin every time na meron tayong libreng reading for Scorpio dito sa ating channel. Salamat din po sa bawat like and comment sa bawat video natin. Malaking tulong din po yan. Thank you. So, in the background of your reading, meron kang the Nine of Swords. Sobra na yung pagpoproblema mo sa isang bagay, Scorpio. Ramdam ko yung bigat. Ramdam ko yung parang isolation or pag-iisa na parang walang nakakaunawa sa'yo or parang ikaw lang yung may punto but other people are not really seeing the truth na sinasabi mo, no? Ramdam ko rin dito na nag-overthink ka na minsan, nahihirapan ka ng kumilos, parang you're walking on eggshells, parang bawat galaw, kalkulado, bawat galaw, kailangan tama. Ano? Kasi laging may mapupuna, laging may sinasabi, laging may judgment at panghuhusga. Kaya parang hindi mo na alam kung saan ka gagalaw, hindi mo na alam kung saan ka kikilos. And now you're thinking, paano ko ba to malalagpasan? Paano ko ba to mapagtatagumpayan? Your spirit guides are telling you, meron ka daw ibang pinoproblema na hindi naman talaga problema. There are things na parang it's just in your head eh. May mga ganun eh na parang ang simple-simple lang naman dapat pero ino-overthink mo, ino-overcomplicate mo. Kahit minsan, gawin mo na lang yung gagawin mo, wag mo na masyadong isipin. O kaya pag may kausap ka, wag mo na masyadong i-read between the lines. Kung anong sinabi niya, yun na yun. Wag ko nang laliman yung meaning, wag ko nang isipin kung may meaning kaya yun. May sinabi ba siyang iba? So wag mo nang komplikaduhin pa yung bagay-bagay. Meron din po sa inyo, I understand na may mga problema ka sa work, sa bahay, sa karelasyon, sa kaibigan. Pero sabi dito, magpahinga ka muna. Ilabas mo muna yan, kumbaga pahupain mo muna yung issue. Kapag okay na ang lahat, kalmado na ang lahat, saka mabalikan, saka mo asikasuhin. But now, learn to detach and learn to choose yourself for your own well-being. Okay? Importante yan for you. Bigyan kita ng card of the week. Meron kang determination. Face challenges with determination. You can achieve anything. Sabi dito, naharapin mo with tapang, determinasyon, motivation yung mga problema. But here, kung talagang masyadong marami na yung pasan-pasan mo, pwede ka naman bumitaw muna panandalian eh. Labas-labas, punta sa park, bakasyon, kumain ng gusto mong kainin, just to make you feel good. Kasi pag okay ang loob-loob mo, kayang-kaya mong harapin with determination yung problema. Okay? Pero ang lesson dito talaga, harapin natin. Pero kapag hindi kaya today, bukas, di ba? You don't need to force things naman eh. Ang mahalaga, hinaharap mo pa rin siya. Okay? In your in your core energy, meron kang the Five of Swords. Parang sobrang na kasi yung nasabi, no? Parang worth it ba lahat ng to? Itong mga bagay na to, yung mga away, problema, conflict, yung mga narinig mo na sinabi sa'yo na masakit, may mga nasabi ka na rin siguro na parang bakit ba tayo nagiging ugly people? Bakit ba tayo nagiging worst versions of ourselves? Especially sa work, sa bahay, sa area ninyo na parang bakit hindi tayo magkasundo-sundo na lang?
and bakit kailangan natin danasin tong painful part na ito. So ngayon parang you want to pick up the pieces and piliin muna ang sarili. Sabi mo, ano ba yan? Ayoko i-big deal to pero masakit na sa ulo. Parang I need to choose myself naman. Parang ganyan. So kapag sobra-sobra at di mo na kinakaya, learn to pull out yourself. Okay? Learn to walk out and choose whatever is right for you. Okay? Importante yan for you this time. The Five of Swords, clarify natin. You have the Six of Swords. Yes, moving forward. Tinan mo siya. Umaabante yung bangka patungo sa tahimik na lugar, peaceful, no pain, no stress, no worry. So, ganun ang gawin mo ngayon, Scorpio, no? Ngayong linggong ito. Iwas-iwas sa mga bagay or tao na talaga namang insufferable. Mga tao na ang hirap pakisamahan, very stubborn, very judgmental, agresibo din, at saka parang feeling mo it's not healthy anymore. And kailangan mo i-save ang sarili mo mula dyan. So ngayon sabi dito, move forward tayo. Alis tayo dyan. Hindi worth it na makipaghalubilo dyan. And always choose yourself. Okay? Very important to. So, Scorpio, tanungin kita ngayon, ano tong bagay na gusto mo nang iwasan, bagay na gusto mo nang bitawan, or mga tao, no, na you want to move on pero hindi mo pa siya magawa ngayon, pero tinatawag ka na, sige, move on na tayo, bitaw na tayo, layo na tayo. Comment down below so that it will happen for you, so that magawa mo yung pag-iwas at paglayo para makuha mo na yung katahimikan mo. Comment down below, it will be yours. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Temperance card. Mag-focus ka na lang daw doon sa mga bagay na kapaki-pakinabang in your life. Yung talagang pag binuo mo, alam mong may saysay sa'yo. Kesa yung makipag-deal pa sa mga coworker na puro chismis, puro away, puro drama, o kaya sa mga kapatid mo na puro away, parang ikaw na lang yung iiwas sa'yo mo. Marami pa akong kailangang asikasuhin. Hindi ko kailangan ng problema ngayon. Hindi ko kailangan ng dagdag alalahanin. Ang kailangan ko matapos yung ginagawa ko. Example, sa trabaho, meron kang inaasikasong papeles about sa isang presentation. Pero yung mga kasamahan mo sa floor, gaaway-away dahil sa isang chismis. Parang, may kahalubilo ba ako dyan? Alam ko, close friend ko to, pero hindi ko siya uunahin. Uunahin ko tong project kasi ito yung mahalaga. Para hindi lalong magtambak-tambak ang alalahanin ko. Ganyan-ganyan. So, you should know what to prioritize pagdating din sa problema. Ito bang problemang to? Dapat kong alalahanin yan? Dapat ko bang ubusin ko ang oras dyan? Hindi. Uunahin ko to. Kailangan balanse ang buhay ko. Hindi ko kailangan ng pandagdag problema sa akin. Parang ganun. Okay? Clarify natin yan. So Scorpio, ano po ang birthday ninyo? Ikaw by October Scorpio or November Scorpio? Comment down below, paramihan kayo. Team Scorpio, Team October or Team November. Okay? Temperance cards being clarified by the High Priestess. Yes. Just believe in yourself. Kung ano yung mga bagay na hindi mo naiintindihan, malalaman mo din ang sagot dyan balang araw. Pero ngayon, trust yourself. Trust your ability na kung ano man to kinecreate ko, ay magubunga in the right time. Both cards are telling me divine timing, divine timing. Siguro ngayon, Scorpio, meron kang ginagawa tapos parang buwisit ka na kasi kailan ba to matatapos? Kailan ba to mapapasa akin? Matagal ko na itong ginagawa. Ano bang resulta? So, sa paghihintay, magkaroon ka ng mahabang pasensya. Okay, Scorpio? Magkaroon ka ng mahabang pangunawa na hindi naman lahat ng bagay instant. Ang importante, alam mo kung gaano to kahalaga, kaya ginagawa mo pa rin. Just put your whole effort here, seryosohin mo to, do your diligent work, and just believe that the outcome will come in God's perfect time. Ngayon, kahit marami kang questions, kung talagang gusto mong gawin to, gagawin mo. Okay? Very important yan this time. Okay? In the area of what you need, meron kang the Two of Cups. What you need is clear communication. Scorpio. Kailangan daw magkaroon ka ng kaunawaan para kung ano man itong bumabagabag sa isip at puso mo, maging malinaw na at makawala ka na sa struggle na ito. Narinig ko na meron ka daw kailangan linawin tungkol sa isang tao na medyo iba interpretasyon mo sa interpretasyon niya. Kaya para once and for all mapanatag ka na, kausapin mo na daw. Ibaba din daw ang ego, ibaba ang pride. Kung maganda man ang resulta or pangit, at least lalaya ka na dyan.
at least malinaw sa'yo. At saka wala ka ng dinadalang bigat from this conversation. So, ngayong linggong ito, tinatawag po kayo na yung spirit guides na communicate. Makipag-usap. At ang narinig ko, huwag ka makipag-usap para lang manalo sa argumento. Makipag-usap ka para maunawaan mo siya at maunawaan ka rin niya. Okay? Hindi para manalo sa away-away or sa punto. Parang tapos na yun eh. You've made up your point eh. Ito yung panahon na let's reconcile and let's begin to understand each other. Okay? Two of Cups. The Chariot card. Yes, para makapag-move on na kayo. Pag-usapan na. Okay? Sabi dito na yung spirit guides, it's not worth it na patagalin ng isang bagay. Lalo't higit kung ito ay sumisira sa present life mo. I know, sabi ko, bumitaw ka, magbakasyon ka, pero parandalian lang yun. Babalik ka pa din para asikasuhin to. Dahil kung iiwas ka ng iiwas para lang gumaan ang pakiramdam, babalik at babalik ang issue na to someday. At bubulagain ka na naman yan kasi mas komplikado siya sa susunod. So maganda ng agapan nito para makapag-focus ka na sa magandang andar ng buhay mo. At walang antala, walang delay, walang asungot na issue. Okay? Harapin na yan, harapin. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Hierophant. Hierophant, narinig ko dito, kailangan mo doon ng payo mula sa isang taong wais, sa isang taong very matured mag-isip. This guide, this person, magpapalinaw sa isip mo sa tungkol sa kinakaharap mo. Mga away siguro, sigalot, problema sa work, issue sa kaibigan or issue sa pamilya. This person will give you that advice. At yung advice niya, papalawakin ito yung isip mo na parang, ay oo nga no, siguro nga dapat na akong umalis. Ay oo nga no, siguro nga wag na lang akong makipagsagutan. Ay oo nga no, siguro nga hayaan ko na lang. So this person will give you the enlightenment sa ginagawa mo. Kaya makinig ka sa kanya. Meron din po sa inyo, nakita ko dito na parang ready ka nang kumawala sa isang sistema o sa isang industriya o sa isang career because sabi mo, hindi na worth it to. Pagod na pagod ako, walang tamang pay, nag-aaway-away pa yung mga tao sa loob, power tripping, ang lakas ng politika sa trabaho, o kaya gina-gaslight ka, parang gano'n, no? And you want to get out of this. Parang kakawala ka sa isang sistema o sa isang lugar, sabi mo, enough is enough, this is not worth it anymore, I'm leaving. Parang ganon. So, dinedetach mo na yung sarili mo sa isang organisasyon o um, sa isang lugar na parang feeling mo, hindi na to para sa akin. Parang ganon. So, I'm very, very proud sa'yo. Salute ako sa'yo kasi matapang ka na ngayon to really unahin ang sarili mong kapayapaan at ayaw mo na magpasaklob sa mga sistemang hindi naman nagudurot sa'yo ng maganda. Okay? The Hierophant is being clarified by the King of Pentacles. Yes, you want something that is sure, that is permanent, that is secured. No? Ayaw mo ng mga bagay na okay ngayon, bukas hindi. O kaya, pabor sa akin ngayon, bukas hindi naman. So, you want something that is growing, but at the same time, secured na secured. Kung itong lugar na ito or taong ito ay hindi magbibigay sa akin ng security about something, hahanapin ko yung growth ko somewhere else. Ready ka to live and sabi mo, ayoko na yan, hindi na worth it sa akin yan. Bakit ba ako nagtsatsaga dyan? So ngayon, you want commitment. You want satisfaction and katibayan na lahat ng gagawin ko dito okay. Pero pag hindi, bakit ako mag-stay dyan? Parang ganon. Nakita ko dito parang magiging parang you want to be rebellious, parang ganon. Ayaw mo na nakasanayan kasi hindi nag-work para sa'yo eh. Kaya you're finding new ways para mag-grow sa'yo nang tuloy-tuloy yung ginagawa mo. Parang ganon. So, good luck and congrats. You're finding solutions sa paraang swak para sa'yo. Okay? In the area of your near future, meron kang the Seven of Pentacles. Nakita ko dito na you will realize na parang, okay, this is not working for me anymore. Kahit anong hintay ko, kahit anong tiyaga ko, kahit anong tanim ko dito, parang, ito na yun. Hanggang kailan ba ako maghihintay? Parang ganyan. And you're now choosing yourself. Choosing to redirect your energy para sa isang bagay na alam mong much better sa'yo at hindi ka nadadanas ng ganitong mga problema. Okay? For others, narinig ko po, meron kang hinihintay
for so long, either confirmation or development o resulta sa isang bagay, nakita ko na kung ano itong hinihintay mo, darating na at malulusaw na yung mga takot at pangamba mo. Okay, example, meron kang hinihintay na tawag from your pinsan abroad na parang may trabaho daw doon na waiter. Sabi mo, sige, kunin ko yan. Pero ang tagal, walang dumarating. Lahat na ng papeles, saka interview, ginawa mo na, pero wala pa din. Pero in the near future, ang tabayanan mo, 7 days, 7 weeks, or 7 months, darating yung resulta at yung bunga na hinihintay. Whether maganda man yan or paglilihis ng landas, nakita ko dito na malulusaw yung problema mo sa kakahintay. And the clarity will come at doon mo makikita yung tamang daan moving forward. Okay? Tingnan natin to. Seven of Pentacles. It's being clarified by the Queen of Wands. Yes, sabi dito, you're gonna enjoy what's coming. May enjoy mo yung bunga na darating mula sa mga tinanim mo, and you're living the good life. Sabi dito, you're embracing something new at kayang-kaya mo daw tong panghawakan. I don't know why, narinig ko na kung ano man to magbubunga sa'yo, may confidence ka para harapin siya, may confidence ka para angkinin or yakapin. At doon malulusaw lahat ng mga takot mo na parang, bakit ba ako ng problema dito ng sobra-sobra? Bakit ko ba kinatakot to ng sobra-sobra? Kaya ko naman pala. Pabor naman pala sa akin yung outcome. So, now if you're waiting for something, hindi para sa lahat to ha. For those Scorpio na may hinihintay, sabi dito, matatapos din yan. Yung bunga maganda. For others, nakita ko dito na you'll be very, very confident kung ano man tong bunga ng ginagawa mo. Whether pabor sa gusto mo or whether you are being taught of a new lesson na parang, okay, time na for me to live and enjoy muna yung buhay ko and find my own footing. Parang ganyan. But nevertheless, kung ano man tong bunga ng hinihintay for many Scorpios, para po sa lahat, ang bottom line dito, lusaw na yung problema, lusaw na yung iniisip mo kasi lalabas na yung kasagutan. Okay? Your spirit guides are telling me positive ang outcome and you will enjoy. Whether redirecting or embracing, it will be fun for you. Okay? In your challenge, you have shedding illusion and ride the tide. Yes, panahon na to para basagin mo lahat ng illusion sa ginagawa mo. Face the truth and maging malaya ka sa truth na yon. Wala nang puwang para sa paiba-iba or pagpapaganda na ito yung katotohanan eh. Accept the truth for what it is para lumaya ka sa lahat ng problem na ito. And sakyan mo lang daw yung problema. Huwag mo daw masyadong dibdibin. Just ride the tide, ride the waters sa ilog, daanan mo lang, matatapos din daw yan. So huwag mong dibdibin, huwag mong tambayan ng problema. Move forward, move forward. You will see the end of it. Okay? In your challenge, meron kang Ace of Cups. Yes, panahon daw to, Scorpio, para hanapin naman yung ikakaligaya mo. Find your happiness. Find what makes you happy. Narinig ko dito, panahon to para sundin mo naman ang puso mo na for a very long time ay sinakripisyo mo for other people. Parang ito ang gusto ko pero syempre ito gusto nila. Sige, bigay ko na lang. So ngayon, it's time for you to prioritize yourself. Prioritize yourself and your happiness. Kasi kapag masaya ka, kayang-kaya mong maging determinado na gawin yung mga bagay-bagay everyday. Kasi pag hindi ka masaya dyan, bibitawan mo yan anytime. Okay? So ngayon, follow your heart so that you will know what's in store for you. Okay? Ace of Cups, yes, tumilapon. The Two of Cups and the King of Cups. Time na to para i-confront talaga yung nararamdaman mo. And meron ka daw taong dapat kausapin ngayon. This person is very, I don't know why, parang masarap siya kausap, very matured, very eloquent. Siya yung uri ng tao na walang judgment. Baka best friend mo to, nanay mo, o kaya kapatid mo or lover mo, pwede rin, na pag kinausap mo siya, nilabas mo yung damdamin mo, yung laman-laman ng puso mo na parang, ito yung problema ko, ito yung issue ko. Makikinig lang siya. This person will let you share it out, lahat ng nararamdaman mo, lahat ng pain, and tatanggapin ka niya. Iko-comfort ka niya. And this communication, para maramdaman mo na, ay, may nakakaunawa pala sa akin. And doon, unti-unting aalpas sa'yo yung pain, yung bigat. At unti-unti mo na matatanggap na I need to be strong, I need to follow what makes me happy. At nagkakaroon ka ng solid na
direksyon moving forward. Kaya ngayon, kung meron ka nararamdaman, mga kinikimkim sa puso mo, maghanap ka ng taong mapagkakatiwalaan mo talaga na hindi ka i-judge, hindi ka huhusgahan, but also i-comfort ka para makawala yung mga pain na yan. Okay? In your fortune, meron kang Journey by Moonlight, Believe in Magic. Wow. Maniwala ka daw sa mga milagro, sa mga magic. Kung meron ka mga pinoproblema ngayon, there's a solution. And God will provide you some beautiful miracles. Okay? You also have blessings are showering your life, rainbow blessings. I-claim mo to. Isulat mo sa baba. I claim blessings are showering my life. I claim it, I claim it, I claim it. It will be yours. In your fortune, ito ang maganda. Kitang-kita ko dito, Scorpio, na handa ka nang bumitaw laban sa mga taong sumisira ng peace mo. Ito yon with a drama, issue, conflict, yung mga painful or toxic na mga ugnayan mo, ready ka na to let go at haharangan mo na yung sarili mo against them. Hindi mo na hahayaan na i-trigger ka, saktan ka, maliitin ka, no? You're now standing up for yourself, standing up for your choices, standing up for your decision, at dyan ka talaga magwawagi. Learn to really, I don't know why, wag mo hayaan kasi na kinakayan-kayanan ka para ma-feel mo rin yung authority and self-respect and integrity at dignidad mo. Okay? So ngayon, stand tall, panindigan yung dapat panindigan, at sooner, later, mapapatunayan mo sa kanila na tama ka. So ngayon, win it all. You're on the top of the world. Mataas ka kumpara sa kanila. So always believe that you're the higher person. Okay? The Seven of Wands is being clarified by the Death card. Yes, end na to ng mahirap na cycle. Ngayon, paangat ka na. You are better than them. You are bigger than them. And nagka-transform na yung life mo for the better. Hindi na yung dating ikaw. Ibang-iba ka na ngayon. Natuto ka na. Natutunan mo na ipaglaban yung karapatan mo, yung respeto sa'yo, yung gusto mo talaga. Hindi ka na madaling panghinaan ng loob porque meron silang ibang sinabi. Ngayon, kayang-kaya mo nang panghawakan yung gusto mo, yung desisyon mo, at hindi ka natakot sa sasabihin nila. A very, very transformative life ito, kung saan ikaw yung nagwagi, ikaw yung nasa taas, and you're not letting other people rain on your parade, which is so, so good for you. So congrats, a transformed life, and you are now reaching new heights. Congrats po. I-claim mo yan, para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang luck is on your side. Yes, 7-7, napaka-lucky mo daw this time. You have the lucky energy para matupad o magawa yung isang bagay. Okay? You also have prosperity lies ahead. Yes, wow. May blessing ka na, may prosperity ka pa. I-claim mo to, it's yours. Prosperity is mine. Prosperity is mine. In your divine messages, meron kang the Hanged Man. Sabi dito, kung may mga issue, may mga problema at sobra-sobra na, hindi mo na kayang dalhin, maupo ka daw muna. Mag-pause ka muna and think, think, think. Sabi mo, ano kayang dapat kong gawin dito? Huwag kang papadala sa iyong emosyon. Okay? Mag-isip muna, maging logical ka muna ngayon, maging cerebral ka muna ngayon, and think of the better solution kaysa magpadala ako sa aking emosyon. Okay? The right path is the best decision for you, at yan dapat ay pinag-iisipang mabuti. So surrender control, surrender mo muna yung pagpapwersa sa mga bagay-bagay, huwag mong pilitin, mag-isip muna para tama yung hakbang. Okay? Kung meron ka daw ginagawa ngayon, Scorpio, at parang walang solusyon, walang gumagana, baka naman kailangan tingnan mo sa ibang perspektibo. Baka meron pang ibang paraan na mas applicable dyan. Okay? Yun, lumabas the Page of Swords, and then kanina lumabas si Nine of Pentacles, but since humalo siya ulit, hindi siya for you this time. So the Page of Swords, yes, kailangan daw i-research mo munang mabuti para mag-come up ka on the best decision. Here, tinan mo siya sa Page of Swords. Susugod siya, lalaban siya, a-actionan niya kahit hindi siya ganun ka-sure. Kasi ang point niya, kakalkalin ko to, aaralin ko to, aalamin ko kung paano ako makakalabas sa maze na ito. Parang ganon. So, kung meron kang issue, upuan, harapin, alamin, magtanong-tanong para malaman mo yung best information na makatulong sa'yo para makalusot dyan. Okay? Ganon ang gawin mo this time. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Una-una, you have hammock,
Taking a vacation physically or mentally. Yes, ipahinga mo daw muna yung isang bagay. Maaring magbakasyon ka dyan mentally, wag mo munang isipin. Or physically talagang bakasyon para makapag-recharge, makapagpahinga at magawa yung tamang gagawin pagbalik. Okay? You have egg, success assured with good plans and hard work. Yes. Basta meron ka daw solid na plano at talagang aaksyonan, guaranteed success daw yan para sa'yo. You have four-leaf clover. Wow, great good fortune. Meron kang prosperity, blessing, luck. May lucky ka pang energy with 7-7. Tapos may great good fortune ka pa. Wow, congrats po. Napakaswerte mo this time. You have love. Panahon daw to para pamayanihin ang pag-ibig sa kapwa, sa trabaho, sa pangarap, sa sarili. Put love in everything. Everything will be fine. Hindi ka problema ng ganito. Okay? In your outcome for January 19 to 25, the Ace of Swords. Yes, victory and also breakthrough ito. After the hardship, after the problema or away or gulo, talaga namang ikaw ang panalo sa huli. Makakalagpas ka rin dyan, makakapag-move forward ka rin with the Six of Swords. Kumbaga, lahat ng bagay malinaw na ngayon. Parang, okay now. Kung ano yung mga naging gulo noon, ngayon naintindihan ko na, matured na ako this time, I understand why that happened, I understand kung ano yung purpose noon, sa kung nasaan ako ngayon. Kumbaga lahat ng bagay na malabo ngayon, it will all make sense. At malinaw na sa'yo kung ano yung naging dahilan at naging purpose niya, kung bakit kailangan mangyari yon. Ace of Swords, being clarified by the Hierophant. Yes, ngayon may basbas ka on this new journey. Naiintindihan mo na. Someone is really giving you that wisdom and that knowledge na parang, okay, gets ko na. Ngayon, maluwag ka sa damdamin mong tanggapin at ready ka na to move forward talaga. Narinig ko dito, victory, victory, victory. I don't know why. Sinasabi na yung spirit guides na sa huli, kung ano man itong mga nangyaring problema at issue, parang ikaw pa rin yung panalo. Parang after everything that happened, panatag ka doon sa naging kahinatnan kasi you know na with that higher knowledge, with that higher understanding, I'm okay. I'm sure of myself. And handa ulit akong lumaban for better, for more. Kasama yung mga wisdom at knowledge and values na natutunan mo mula doon. So, kumbaga, hindi nauwi sa wala yung pinagdaanan kasi natuto ka. And you are now valuing that lesson para in the near future, hindi siya ulit maulit. Parang ganun. Now, very, very, wise ka na, matalino ka na, mas mataas na yung pag-intindi mo sa mga bagay-bagay. And from that, power mo yun para hindi ka ulit mauwi dito at magkaroon ka ulit ng bagong determinasyon to win another thing or to succeed on another level. Okay? Good for you, Scorpio. Ito po ang inyong outcome. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Ito po ang inyong January 19 to 25. Hopefully po ay nakaresonate kayo. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Scorpio today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.